Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Malawakang paglilinis sa mga daluyan ng tubig sa Metro Manila para maiwasan ang pagbabaha, inilunsad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Budget Secretary Amenah Pangandaman dumayo sa Dinagat Islands para mamahagi ng tulong para sa mga sinalanta ng bagyo. 160 million pesos para sa emergency employment sa Bicol inihanda ng Department of Labor and Employment. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Kasunod ng pananalasa ng Bagyong Tino at Uwan sa bansa, iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang malawakang paglilinis sa mga daluyan ng tubig sa Metro Manila bilang solusyon sa isyu ng polusyon at pagbaha. Pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang paglulunsad ng Oplan kontra baha sa Balihatar Creek sa Parañaque City ngayong Miyerkules. Dito, ininspeksyon niya ang ginagawang paglilinis, pagbubungkal at pagtatanggal ng nakaparang lupa at basura sa lugar. Kasama ng Pangulo sina Public Works Secretary Vince Dizon, Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez, Metropolitan Manila Development Authority Chair Romando Artes, San Miguel Corporation President at CEO na si Ramon Ang at Manuel V. Pangilinan ng Metro Pacific Investments Corporation. Sakop ng Oplan kontra baha ang mahigit 142 kilometers na ilog, sapa, kanal at estero pati na ang mahigit 333 kilometers ng drainage sa Metro Manila. Ito ay magiging inisyatibo ng mga ehensya ng gobyerno, katuwang ang mga lokal na pamahalaan at pribadong sektor. Ayon sa Pangulo, plano nilang palawakin ang programa para maipatupad sa ibang bahagi ng bansa pagdating ng Hunyo o Hulyo sa susunod na taon. Planong isagawa ang malawakang clean-up sa Cebu, Bacolod, Rojas City, Bulacan, and Pampanga. Magiging regular din ang paglilinis sa mga naturang lugar. Panawagan ng Pangulo na magtulungan ang gobyerno at taong bayan para mabawasan ang pagbabaha. Tuloy-tuloy ang pag-aabot ng tulong sa mga biktima ng mga nakaraang bagyo. Dumayo si Budget Secretary Amenah Pangandaman ngayong Miyerkules sa Dinagat Islands para magsagawa ng relief at recovery operation sa isla. Pinangunahan ni Pangandaman ang pamamahagi ng relief goods sa mga munisipalidad ng Tubahon at Loreto sa Dinagat Islands. Ito ay habang nasa ilalim ng state of calamity ang lalawigan dahil sa pinsalang iniwan ng Bagyong Tino. Kabilang sa mga ipinamahagi para sa mga evacuees ang tinatayang 2,600 na family food packs mula sa Department of Social Welfare and Development, 250 tent at karagdagang 397 na non-food family packs mula sa Office of Civil Defense. Bukod diyan, itinurn over ni Pangandaman ang 5 Starlink Internet units mula sa Department of Information and Communications Technology para makakonekta sa Internet ang mga residente. Ininspeksyon din ni Pangandaman ang mga nasirang infrastruktura at bahay sa Dinagat Islands tulad ng Cambinliw Bridge, ang planta ng kuryente sa Gibosong Island, ang mga nasirang taniman, saging, niyog at kasaba. Kabilang si Pangandaman sa mga opisyal ng gabinete na naglilibot sa mga bayang sinalanta ng mga nakaraang bagyo. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ng mabilis na pagbangon ng mga nasalanta ng mga kalamidad. Samantala, nakatanggap ang Armed Forces of the Philippines or AFP ng 25 kahon ng gamot kontra leptospirosis. Ipamimigay ito sa mga sundalong frontliners na nasa relief at response operations sa mga binaha at binagyong lugar sa bansa. Ibinigay ang mga kahon ng 100 mg capsules ng doxycycline hydrochloride kasabay ng courtesy call ni na FPJ Panday Bayanihan Party List Representative Brian Poe at Jack Pharma Director Jaco Hernandez kay AFP Chief General Romeo Browner Jr. Nagpapasalamat naman ang AFP sa suportang ipinakita sa mga sundalo na handang tumulong at magligtas ng buhay sa panahon ng kalamidad.
Samantala, inumpisahan ng Department of Labor and Employment sa Bicol ngayong araw ang pag-aayos para sa implementasyon ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers or TUPAD program. Layunin nitong tulungan ang mga residente ng Camarines Norte at Catanduanes na naapektuhan ng Super Typhoon Uwan. Ayon kay DOLE 5 Regional Director Imelda Gatinao, mahigit 160 million pesos ang inilaan para sa emergency employment sa dalawang probinsya. 30 million pesos ang ini-allocate sa implementasyon ng programa sa Camarines Sur kasama ang dagdag na 40 million pesos para sa profiling habang 60 million pesos naman ang mapupunta sa programa sa Catanduanes. Dagdag ni Gatinao sa oras na makapaglabas na sila ng notice to proceed, ire-register kaagad nila ang mga benepisyaryo at bibigyan ng personal protective equipment sa Biyernes. Posible anyang magsimula sila sa trabaho sa susunod na Lunes at matatanggap ang kanilang sahod matapos ang 10 araw. Ipagpapatuloy naman ng ahensya ang assessment sa implementasyon ng programa hanggang Disyembre. At sa balitang pangkalakalan, sinabi ng Department of Tourism or DOT noong Martes na bukas ang mga gateways at destinasyon ng Cebu sa mga biyahero at turista. Ito'y kasunod ng mga natanggap na ulat ng ahensya tungkol sa ilang grupo na kinansela ang kanilang mga biyahe patungo sa probinsya. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, naapektuhan ng Bagyong Tino, Super Typhoon Uwan at magnitude 6.9 na lindol ang ilang lugar sa Cebu, ngunit ang sentro ng tourism zones at gateways ng probinsya ay nananatiling operational. Dagdag pa ng kalihim, ang patuloy na pagbisita ng mga turista ay makakatulong sa pagpapanatili ng trabaho, pagbabalik ng mga kabuhayan at pag-aalalay sa mga komunidad na makabangon muli. Hinikayat din niya ang mga partner ng DOT sa gobyerno, pribadong sektor at international community sa patuloy na pagsuporta at pagbisita sa Cebu ngayong humaharap ito sa matinding pagsubok. Samantala, inanunsyo ng Government Service Insurance System or GSIS ngayong araw na pumalo na sa 2 milyon ang registered users sa mobile application nito na GSIS Touch. Nagdulot din ito ng 99.6% digitalization sa kanilang mga pangunahing mga serbisyo. Sa isang news release, sinabi ni GSIS President and General Manager Wick Veloso na senyales ito na nasa tamang direksyon ang kanilang digital-first approach. Inilunsad noong 2020 sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic ang GSIS Touch app at naging isang comprehensive 24/7 paperless service platform na nagbibigay ng secure access sa mga benefits at loan applications sa pamamagitan ng facial recognition at digital ID verification. Binigyan ito ng kakayahan ang mga miyembro at pensioners na makapag-apply sa emergency loans, file claims at matrack ang kanilang mga transactions ng real time. Sa kalagitnaan ng taong 2025, majority ng mga loan applications at service request ay ipinroses sa pamamagitan ng GSIS Touch app kung saan nabawasan nito ang processing time ng hanggang 77%. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. 43 araw na lang, Pasko na. At ating alalahanin sa bawat pagsubok sa buhay, tinuturuan tayong maging mas matibay. Ako po si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.